Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new kalat berry blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. At ito po ang programang Lunas Extension, hatid sa atin ng Nature C. Available po ito sa lahat ng leading drugstores and sa Shopee and sa Lazada. At tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng impormasyon tungkol sa ating health and wellness dito sa ating programang Lunas Extension. Makakasama natin ngayong gabi, kapartner natin dito sa ating programa, natural medicine practitioner. Kasama natin Dr. Bonnie Bernardo. Doc, magandang gabi po sa inyo. Yes, magandang gabi Miss Faith at sa ating mga regular na suki tuwing Monday ng gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, magandang gabi sa iyo, Doc. At isa na namang topic ang pag-uusapan natin. So, ito ay may kinalaman sa sun o sa araw, no? Kasi ang topic natin ngayon is sunlight energy of our body. So, ayun, sa mga mahilig magpa-araw. So, again, bakit ba ito mahalaga, Doc, na pag-usapan? And why is sunlight energy to our body? Yes, nako, napaka-importante Miss Faith kasi lalo na po yung iba kasi gabi, siyempre yung mga trabaho, marami ng ganong mga night shift. So nakakalimutan na dami nilang mga nirereklamo tungkol sa katawan, hindi makatulog, or may mga pain, or maraming mga inflammation, so yung mga ganon. Even yung mga sakit-sakit sa ulo. Ang hindi natin alam, yung pong ating factory, miracle factory, ay kailangan gumana lalo na po yung sa ilalim lang ng next epidermal layer lang ng ating balat. Kasi pag tinamaan niya ng ultraviolet rays galing sa araw, na-touch yung ating skin, yung ating pong factory ay magsisimula ng magtrabaho ng ating katawan. So talagang napakaraming corpuscles na constantly magpo-flow sa blood vessel at yung ating pong mga katawan, yung ating mga glands beneath the skin and all enzymes, the hormones, ay magtatrabaho po yan pag natamaan ng tamang araw sa umaga. Basically, Doc, anong meron sa sunlight? Kasi lagi lang natin narinig, simula nung bata tayo tuwing flag ceremony. Mabas for vitamin D. So, minsan yun din ang connotation ng iba, Doc, no, na ang sunlight ay nagbibigay ng vitamin D. Is it true, Doc? Yes, oo. Actually, yung sunshine kasi syempre, di ba, iba-ibang rays yan. Pag nakita nyo, para makita nyo, may rainbow yan eh. So, iba-ibang intensity, color. Nakikita natin yan pag may ulan at araw. So, napakaganda ng rainbow. Doon po, meron po siyang substances na tinatawag nating enzyme siya eh. Parang biochemical enzyme. Ergosterol siya eh. Ergosterol. So, kinikerry yan, nararadiate yan, and then matatransform yan sa vitamin D. So, pag na-transform na into vitamin D, dadali yan sa ating buong katawan. So, yan ang magbibigay ng, normally, ang nabibigay niya lagi is, of course, sa mga buto, strong bone, kaya lalo na yung mga bata, may mga edad, sa ating mga ngipin, sa ating mga buto. So, yun ang unang-unang na ibibigay niya. Ang hindi lang natin alam, yun din pala yung araw na yun, yung vitamin D na yun, yung different wavelength, yung iba-ibang wavelength na yun, na rays, ay, of course, para siyang miracle na magsa-shut on. Oo, para mag-on yung ating pong tinatawag na main switch ng ating katawan. Dok, anong pwedeng mga sakit na pwedeng magkaroon tayo kapag kulang tayo ng sunlight or yun nga, hindi ma-activate yung vitamin D sa ating katawan? Number one, syempre kung kulang tayo ng vitamin D, syempre yung mga brittleness, yung pagrupok ng ating mga buto, yan, isa yan. Kasi hindi natin alam, minsan sasabihin natin kasi nakikita natin yung mga calcium, magnesium, yan ang buto. Ang hindi natin alam, napaka-small portion ng vitamin D, yun na nagbibigay ng, para yun ng bakal. Kaya kita nyo, yung mga kalsada, pag walang mga bakal yan, marupok.
So, kailangan yung vitamin D. And then, of course, even yung ating mga certain blood flow, yung nagkakaroon ng mga problema ng mga irregular cardiovascular or even yung mga cardiopulmonary diseases. Kasi kailangan po yung sunlight kasi mag-i-increase yun ng mga pagdala yung blood oxygen. Kaya yung mga nag-high blood, naglo-low blood, ayan, kailangan kunukulang yan ng mga blood oxygen content. So, kaya even yung iba, yung may mga pulmonary issues, mahina yung mga baga, ayan, lagi inuubo, sinisipon, yan, ibig sabihin, kulang na kulang doon sa tinatawag nating blood oxygen. And then, of course, ang hindi natin alam, yung immune system natin, ang isa sa mga napakagandang tulong is sunlight. Kasi kayang-kayang pumatay nung araw ng mga bacteria, fungus, and even some viruses. And then, eventually, pag naman yan, nauuwi na sa mga ibang sakit like yung mga siyempre, yung ating problema ng mga production ng mga adrenaline, yan, yung even mga hormones natin, yung mga para mag-control ng mga sugar, yan, mga ganyan. So, nagiging problema yon. So, Dok, ano ba yung mga symptoms na pwedeng maramdaman ng isang tao na masasabing, baka kulang na ako sa pag-araw. Kailangan ko na ng sunlight. Yes, so alam niyo number one yan, ang sabi ko nga nasa ilalim lang ng layer nung balat natin, yung factory, yung miracle factory natin. Number one, kung tayo po yung mga skin natin, makita nyo, akala natin kaiitim lang tayo doon. Hindi natin alam, gumaganda yung skin natin. So kung may mga skin tayo na dry na, yung mga ganon, tapos wala na mga elasticity, yung mga ganon na itsura. Pag halimbawa pinawakan nyo yung skin po ninyo, at hindi siya na pliable, ayan, may mga problema yan na hindi bumabalik. So that means hindi po siya nadadaluyan ng mga blood oxygen o yung mga dapat dalhin, mag-deliver ay hindi po nangyayari. So yun ang mga initial. And then of course yung iba naman, nakikita niyo kung may mga brittleness na kayo, yung kayo po ay malimit, yung mga kuko ninyo, ayan, ay madaling maputol, yung mga ganon, or hindi maganda po yung kulay ng kuko natin. So may mga marker, o yung iba nagda-dark, o yung iba may mga puti-puti. So, pwedeng ganon. And then, yung may mga problema lagi sa likod, yan, isa rin yan, yung mga, laging merong mga feeling na mabasakit ang mga balikat, likod, yan, kulang yan. And then, yung mga hindi makatulog, malimit, yung kulang sa tulog, na hindi makagawa ng tulog, that means may mga, vitamin D disorder. So again, ano po yan ha? Crucial din, Dok, no? Sa ating katawan at sa ating daily lifestyle, ang may tama tayong vitamin D or sabi nga may exposure dapat tayo sa sunlight. So, Dok, usually, sa mga buntis, Dok, mahalaga ba na yung sunlight? Kasi syempre, lalo na pag may baby sila sa loob ng kanilang katawan. Yes, oo. Kasi ang hindi natin alam, napaka-important kasi nga energy siya eh. So, lalo yung nanay kumakain, kasi may kumakain na isa pa na buhay sa kanyang katawan. So, kailangan mas masigla yung energy, yung mga electrolytes niya mas mabilis, at saka matutulungan din for baby development yon, so child development. And then, of course, makakapag-produce siya ng, ng healthy baby kasi yung mga microorganism na pe-prevent yun, even yung mga development ng heart at saka ng kanyang lungs, maganda-maganda, even the skin. And then, of course, yung maganda kasi nun din, makakatulong din yung sa nanay, kasi after nun, yung nanay kasi talaga magkakaroon ng mga pain issues. So, magandang tulong yun lalo na dun sa nanay. So again, ayan po yung ating pinag-uusapan, no? Yung sunlight na energy of our body. So sa pagbabalik natin, alamin natin kay Doc, paano ba kapag wala talagang chance magpa-araw, ano yung pwedeng gawin? Or ano ba ang tamang timing ng pagpapaaraw, Doc, no? Kasi hindi naman buong araw, healthy din yung sikat ng araw. So yan ang ating aalamin mula po kay Dr. Bernardo. Pagkatapos lamang po ng ating paalala dito sa ating programang Lunas Extension, hatid po sa atin ng Nature C. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa Music. Massive entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw.
Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Tayo'y nagbabalik sa ating programang Lunas Extension, hatid sa atin ng Nature C. So, Doc Bunny, ano-ano ba, Doc, ang maibibigay sa atin ng sunlight? Dahil sabi nga, sunlight is energy to our body. Yes, so alam natin, ang unang nakikita lang natin, yung sunlight is parang sa mga bata, lalo na for development, mga buto. Ang hindi na alam, yung sunlight, magaling din magtulong ng mga paggaling ng mga sugat. Napakaganda niyang treatment, lalo kung may mga sore. Ayan, kaya yung iba lalo nagtatago kasi akala nila mag-aggravate. So, hindi rin natin nakikita na maraming mga researches na pag ginagamit yung araw na tama, marami siyang detoxification issues, lalo na po doon sa mga heavy metals, yung mga na-absorb natin. It can destroy even, nakalagay nga din, mga lead, mercury, yan, mga manganese, cadmium, ito yung mga even yung mga pesticides, yung ganun, elimination ng mga ganun. So nakakatulong po yan. And then, lalo na kung halimbawa yung mga pasyente galing sa mga surgery, or may mga bukol, may mga jaundice. Ayan, maganda po yung principle ng ultraviolet exposure galing sa sunlight ay nagpuproduce na marapakaraming enzyme para labanan yung mga toxin, mga chemicals, and even yung mga kaya po nung araw, wala pa yung mga so kaya meron tayong tinatawag na nilalabas nila po talaga yung mga pasyente, lalo na po yung mga terminal cases. Sa araw, may mga ilang minuto silang nilalabas nila yon sa ospital. So, yun, para po ma-expose yung ating mga pasyente. Kasi for recovery, napakaganda po niyang recovery treatment sa ating mga pasyente. Kaya yung tinatawag nating sunbathing na tinatawag yan. Mm-hmm. So, Doc, ano yung perfect time or nababase tama, Doc, diba? Sa edad din, yung tamang exposure, yung tagal at yung oras ng exposure sa sunlight? Yes. Generally, yan about 30 to 1 hour. So, depende po dun sa edad at saka siyempre depende rin po kung yung intensity ng araw ninyo. Kasi iba-ibang lugar, baka kayo po, yung ating mga nakikinig, kasi tayo worldwide baka po yung intensity ng araw nyo, kagaya sa western part ng ating mundo, ay hindi po ganon at iba rin yung oras. So, nagbabari yon. So, dito sa atin, maganda sa tropical kasi yung 30 to 1 hour natin would be enough na talaga po magpo-produce. Ang base nga dyan, pag kinocompute natin, yung 30 to 1 hour, it's enough, lalo po yung mga hindi nakakatulog, may mga insomnia, nagbibigay ng 400 milligrams ng melatonin, yung para po hormones, para to sleep. O, kailangan lang natin 100 milligrams. So, yun po. And then, importante rin, dahil po may mga climate change na may mga environmental changes na, ang ina-advise po namin ngayon ay earlier 6 o'clock, minsan 5:30 may araw na, hanggang mga 8 o'clock po. Kasi beyond that, kung kayo po ay nagsasunbathing or sobra-sobra,
ay medyo critical na rin kasi pwede po kayo magkaroon ng mga skin issues. Ayan, pwede po magkaroon ng mga dehydration or pwede po kayo magkaroon ng problema sa inyong balat or pwede po mauwi sa cancer. At saka ang importante rin po, sinasabi natin, yung exposure, kailangan kita nyo yung mga foreigner halos magubad. Kasi dapat po ba about 60 to 70% ng ating katawan ay na-expose sa araw. So, ayun na, 60 to 70%. So, aside, Doc, sa alam nga natin na talagang madaming pwede or benefits no ang sunlight sa ating katawan. Tama ba, Doc, that sunlight can also, not just for energy, but also mood booster? Sa mga, Ayun. kasi iba yung feeling, Doc, kapag nasa beach ka, di ba, tapos naaarawan ka. Correct. O ba yun, Doc? May scientific explanation ba from that? Yes. Yes. Oo. Actually, hindi natin alam yung pong araw, para siyang nutrition for the brain. O nagpo-produce. So, maliban sa vitamin D, ang hindi natin alam yung araw po pag yung waves niya, yung rays niya, ay pwede pong mag-relax sa brain natin, mag-produce ng happy hormone, lalo kung kayo may mga emotional issues, may mga mental issues. Kaya lalo na kung nasa dagat, nako, perfect na perfect yung combination na para kayo ay magkaroon ng relaxant. Again, sa mga nagkakaroon ng mga mental health disorder, so sunlight can also be a good option, Doc, no? So, expose yourself. So, paano naman, Doc, sabi mo nga, sa mga laging puyat at tulog sa umaga, gabi na nagigising, may option ba, Doc, of having some therapies? Kasi parang naalala ko yun before, merong phototherapy. Tama ba, Doc? Can it also a substitute, Doc, to sunlight, kung anong benefits na may bibigay ng sunlight sa ating katawan? Actually, yung ating medical field ngayon, at least even before pa, kasi lalo na yung halimbawa, yung mga lugar na talagang bihirang-bihira yung araw, at yung iba yung nagwo-work sa ilalim na hindi na nakaarawan. Ito ang una nag-develop nito, yung mga mga nasa submarine, mga Navy, kasi ilang araw or ilang weeks sila sa ilalim ng dagat, so walang araw exposure. So they develop yan, tama. Yung phototherapy, ayan, meron na po mga available ngayon ng mga patches, meron na rin pong available na mga gadgets na pwedeng magbigay, at least hindi man 100%, at least mga 60 to 70% ng kailangan nating katawan para po ma-stimulate yung atin pong sunshine or yung sunlight para po makapag-supply ng energy na kailangan ng ating katawan. Ayan. So again, ito po yung mga kumbaga new discovery sa science, Doc, no, that can also give us the same benefit na ibibigay ng sunlight. Pero yun nga yung mga tips ni Doc, yung tamang exposure, Doc, no, and yung proper timing ng pagpapaaraw. So mahalaga talaga na maarawan tayo every day, Doc, no, kasi sabi nga sunlight energy of our body. So if walang sunlight, tama, Doc, nakakatamlay talaga, Doc, no? Minsan nga kapag sunod-sunod na rainy season talaga nakakatamlay. So hindi lang pala yun sa mood, Doc. Talagang pati physical health natin apektado. Correct. O kasi parang yung gloomy days na sinasabi natin, and even abroad, yung halimbawa pagdating nila ng winter, kasi limited ang araw, meron talaga silang tinatawag na SAD disorder, yung seasonal affective disorder, na nangyayari, apektado po yung brain, and even mood natin kasi walang araw. Kasi yung sunlight ay talaga naman nagbibigay ng napakagandang mood and napakagandang hormones. And then even yung natin, yung ating pananaw sa buhay, libre naman magpa-araw kaya sagarin na natin. Ayun na nga. So again, huwag pong kalimutan itong mga diniscuss namin ni Doc tungkol po sa importance ng sunlight sa pagpapaaraw and sun exposure sa ating katawan, not just physically but also mentally po, ha. So again, sa mga nais pong magpakonsulta kay Doc Bonnie or may mga karagdagang katanungan pa sila, Doc, for you, saan po sila pwedeng kumonsulta, Doc, or kontakin ka po? Yes, so para po doon pinag-uusapan natin na importansya ng araw or kung paano natin gagawin, or kung simple kayo po ay may mga problema na hindi nyo nagagawa yung regularly, meron na po tayong mga therapy, phototherapy,
meron na po tayong mga gadgets para po makatulong, at least para po maibsan yung problema ninyo. Pwede po kayo pumunta sa mga social media accounts namin. Pwede po yung Eleuterio Noel Bernardo, Doc Bunny Nature's Link, Doc Bunny Bernardo, or simply pwede pong i-message o i-dial niyo po yung 0917-790-3387 para po doon sa mga schedules, ano po mga benefits ng therapy, at yung po mga consultations namin sa clinic, sa Mandaluyong, sa Cavite, and then yung po mga schedules ko sa mga collab clinics po namin ngayong 2026. Ayan, maraming salamat Dr. Bonnie Bernardo, Doc, no, sa iyong oras at pagbibigay ng impormasyon tungkol po sa health and wellness dito sa ating programa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan po ang ating nakasama Dr. Bonnie Bernardo. And sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa, ako din po ang inyong nakasama. Maraming salamat po. Lagi po kami nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension.